muna natin. Awahan niyo po. Uwi natin natin Diyos sa buhay. Pagpalain natin siya. Yung pamumuhi. Yung masagana. Praise God! Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Praise you, Jesus! Praise God! Praise God! Jesus! Holy Lord to you, Lord God! Holy Lord, holy! Holy Jesus! Amen! Mapalakpak pero hindi bumubukay mga bibig, no? Malalaman natin yan mamaya. Amen. Sana kahit na yung palakpak natin, kahit sana hindi bumubukay yung bibig natin pag nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Pero yung mga mata natin, idilat natin. Amen. Kasi sayang yung pagpunta natin pag nakatulugan natin ang gawain ng ating Panginoon. Dapat gising na gising po tayo. Tignan muna natin yung katabi natin kung gising nga yan. Amen. Nakangiti ba? Pangitiin mo kasi pangit pag gumahaba ang mukha, di ba? Hahawahan ka niyan. Kaya dapat maghawahan kayo na nakangiti. Praise God. Let's open our Bible in the book of Matthew 12:44. Then he says, I will return to my home, to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. In Mateo 12:44 po yan. Amen. Yumuko lamang tayo sandali at basbasan ng ating Panginoon ang mga binasa po natin. Dakilang Ama na nasa langit o na po sa lahat, nagpapasalamat ako dahil sa napakalaking pribilehyo na naman na makatayo sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy, Lord God, na humingi ako ng tulong at gabay sa iyong harapan, O Diyos. Tulungan mo, Lord God, kontrolin mo po yung puso ko, kontrolin mo yung isip ko, kontrolin mo yung bibig ko, Panginoon. Hayaan mo ikaw lamang yung marinig namin, Panginoon. Kausapin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe mo ngayon, Panginoon. Palakasin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng linaw, Panginoon, habang kami nakikinig, Panginoon. Hayaan mo lagi itong tumanim sa aming mga puso, umugat ito, Panginoon. At mamaya paglabas namin, Panginoon, hindi kami talunan, Panginoon, kundi punong-puno kami, saganang-sagana kami, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Basbasa mo po ako, Panginoon, ibigay mo po sa akin yung double portion of anointing na nagmumula sa iyo, Panginoon, at ikaw na nga po makinig sa amin, Lord God, ikaw na po mag-guide sa amin, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas kita sa pangalan mo, Jesus, ang lahat mo magsabi ng Amen. Amen. Sige, magsiupo na tayo. Amen. Parang ayaw niyo umupo, no? Okay lang, sige, sabayan niyo ako. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, no vacancy. Amen. Pag sinabi no vacancy, mga kapatid, global financial crisis is one of the worst problems in the world today. And millions of people around the world are jobless. Amen. Alam po natin yan. Kabi-kabi lang, mga kapatid, naririnig natin. Yung malalaking bansa ngayon, mga kapatid, naririnig natin, ang daming nagtatanggalan sa trabaho. Amen. Malalaking kumpanya, mga kapatid, ano nangyayari? Sabi ganon, companies are struggling to maintain the business and are now compelled to do cost-cutting strategies that just to say afloat. Amen. Marami po nito, mga kapatid, na companies, hindi lamang sa States, hindi lamang sa Europe, maging dito rin po sa Singapore, mga kapatid, naririnig natin nagkakaroon ng cost-cutting. Minsan kasama natin dito sa church, hindi na natin nakikita. Bakit? Nababalitaan na lang natin. Inalis pala. Kasama siya sa na-cost cutting dun sa company niya. Bakit po, mga kapatid? Kapag tayo kasi minsan, pag tayo nag-a-apply, sabing ganon, when you apply for a job, more often than none, not their answer is
no vacancy. Ang sakit no, pag ikaw nag-a-apply tapos sasabihin sa'yo, walang bakante. No vacancy. Kahit na talagang nandun yung requirements mo, fit doon sa ina-applyan mo, sasabihin nila, no vacancy. Nakakasama ng loob. Amen po ba? The praise no vacancy, sabi pong gano'n mga kapatid, para daw yan exploding back to the ears of an applicant. Talagang sobrang sakit. Amen. Pero mo pumunta ka sa Singapore, maghahanap ka ng trabaho, 3 buwan kang naghahanap ng trabaho, wala kang makita. Pero alam mo, fit ka dun sa may ina-applyan mo. Bisan, nakakuha ka na ng trabaho, pero ang sinasabi naman sa'yo ng MOM o ng ma'am, no vacancy for you here. You have to go back to your own country. Amen. Bakit? Kasi wala kang mapapala dito. Kahit na may pinag-aralan ka, kahit na 4 years grad ka, summa cum laude ka, walang pag sinabi ng MOM, no vacancy. Boom! Sasabog yung tega mo. Maiinis ka. Bakit? Biro mo 3 buwan kang nagtiis. Tapos yun lang yung mapapala mo. Sasabihin sa'yo ng ma'am, ng MOM, no vacancy. Umuwi ka na. Bakit? Pag sinabi rin pong no vacancy sa mananampalataya, it is high favorable. Malaking bagay para sa atin. Bakit ganun, Pastora? Kanina, sabi mo, pagdating ng no vacancy, pag nag-a-apply kami, masakit sa tenga, tapos naging high favorable, naging pabor pa sa mananampalataya. Bakit nga ba nagiging pabor ang no vacancy sa mananampalataya? In Matthew 12:43, when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finds none. Kapag lumabas mula sa isang tao, ang masamang espiritu daw po mga kapatid, ito'y gumagala, amen, nang mapagpapahingahan kung walang matagpuan. Yung unclean spirit ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid. At bawat isang tao mga kapatid, alam niyo po ba na bawat isang tao kapag wala pa siya kay Kristo ay meron ng isang masamang espiritu na nakapaloob sa kaluluwa o nakapaloob sa tao. Amen. Ngunit sabing ganon, but when that person accepts Christ, kapag yun daw isang tao na yun na may isang masamang espiritu, kapag tinanggap daw niya po ang ating Panginoon, yung evil spirit mga kapatid na nandoon, na-force na umalis. Amen. Napipilitang umalis. Bakit? Kaya ang gagawin nitong isang masamang espiritu na to mga kapatid, maghahanap siya ng pwedeng paglalagyan. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Amen. Maganda ba yung katabi mo? Amen. Mukha bang mabango? Mukha bang fresh? Tignan natin. That means, sabi pong ganun, yung human body daw, ito daw pong katawan natin, it is the resting place for evil spirit. Hindi siya pwedeng pumasok dito sa mikropono. Yung evil spirit na yun, hindi siya pwedeng pumasok dito sa pulpit. Yung evil spirit na yan, hindi pwedeng pumasok sa projector. Ang paglalagyan niya, ang papasukan niya, yung tao, ikaw. Tingnan mo yung katabi mo, ikaw. Ikaw ang paglalagyan yan. Bakit? Matthew 12:44. Sabi kong ganon. Then he says, I will return to my house from which I came. Babalik daw po siya kung saan siya nagmula. Amen. And when he comes, he finds it empty. Kapag nakita daw po niya, mga kapatid, na yung laman na yan o yung katawan na yan, mga kapatid, empty, walang laman, swept, put in order, na maayos daw, malinis, mga kapatid, babalikan daw po yan. That means, when that evil spirit cannot find a place to rest,
the tendency is to return back to its previous container. Babalikan ka niyan. Bakit? Amen. Yung masamang espiritu na umalis sa atin, nagbabanta sa mga buhay natin. Nagbabanta yung isang masamang espiritu na yon na bumalik sa buhay ko. Amen. Bakit? Pag nakita niya na empty ako, ano yung sinasabing empty dito ng Lord? Pag nakita niya na ito, yung katawan na to, na pinaglagyan ni Kristo, pero wala yung Kristo dito, babalikan niya daw yan. At ang worst, sabi pong ganon, sa verse 45, then he goes and takes with him 7 more spirits, more wicked than himself. Isang espiritu, magtatawag ng 7 espiritu. Bakit? Amen. And they enter and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. Kapag nakita daw niya, mga kapatid, na wala yung Spirit ng Lord doon sa pinaglagyan niya. Halimbawa ako, wala yung Espiritu ng Lord, mag-aaya daw yan. He will bring 7 more spirits that are far wicked than him. Aayain pa niya, mga kapatid, yung kaninang espiritu, masamang espiritu, isang masamang espiritu, magyayakag pa yan ng 7 pa. So ilan na? 8 espiritu. At yung 8 espiritu na daw na yun, mga kapatid, na inaya nitong espiritu na to, na masama, mas worse, mas matindi. Hindi lang kapitan itong espiritu na to, nagiging general pa, mga kapatid. Kaya nagiging worse. Amen. Di ba pag barangay captain, matindi yan. Pag nagbigay yan ng order sa mga sa mga kagawad niya, sinusunod yan, natatakot. Pero ito, mga kapatid, pag nagtawag ang general, mga kapatid, mas matindi. Bakit? Mas takot sila. Kasi pag nakita nila, mas matindi yung takot nitong general na to, mga kapatid. Nanginginig na yan si kapitan, si kapitana, itong mga barangay captain, yung mga councilors, nanginginig na. Bakit? Kasi alam nila, pag yung general yung nagputos, mga kapatid, wala silang magagawa kundi sumunod. So nauunawaan po natin, mga kapatid, sabing ganun yung isang espiritong masama, mas nagiging worse kapag ikaw wala sa Espiritu ng Lord, kapag walang laman, kapag wala yung Spirit ng Lord, aayain pa niya yung 7 Espiritu. And as a result, mga kapatid, the person becomes even worse than before he accepted Christ. Bakit? Amen. Because there is a vacant space in his heart and mind that allows for the evil spirit to penetrate once again. Hinahayaan daw po kasi natin, mga kapatid, binibigyan natin ng pagkakataon itong evil spirit na to, mga kapatid, para pumasok ulit sa buhay natin, sa isip natin, para manggulo. Take note, mga kapatid, hinahayaan natin, binibigyan natin ng pagkakataon tong evil spirit na to para manggulo sa buhay natin. And when he comes back, kapag siya bumalik, mga kapatid, anong nangyayari? You will become a mixed Christian, which shouldn't be. Pag sinabing mixed Christian, ano yon? Halo-halo. Sapin-sapin, nagiging kalamay, nagiging biko. Amen? Ano bang itsura ng halo-halo? Siyempre, ang halo-halo, diba? Maraming sahog yan. Amen? Para sumarap ang halo-halo, lalagyan ng leche plan, lalagyan ng ube, lalagyan ng saging na saba, lalagyan ng gatas, lalagyan ng yelo. Amen? Kaya nagiging masarap. Pero ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung sarap. Ang pinag-uusapan natin dito, kung bakit ka nagiging mix Christian. Kanina, mga kapatid,
umaawit dito, nagsasalita dito, yung leader sa music. Sabi po ganun, habang nag-i-exhort siya, wala akong marinig na magsabi man lang ng Amen! Praise the Lord! Bakit? Kasi makikita mo, pagpasok pa lang sa simbahan, makikita mo halo-halo na may magdadala ng biko, may magdadala ng halaman, may magdadala ng halo-halo, may magdadala ng sapin-sapin. Bakit? Pag nagsama-sama tayo, nagiging mix Christian. Biro mo ako, dadalhin ko halo-halo. Pag ito dadalhin niya, bibingka. Ang sarap, di ba? Pag pinaghalo mo yung mga kapatid, sabi ng Lord sa atin, mga kapatid, pag tayo daw minix natin yung pagiging Kristiyano natin sa harapan ng ating Panginoon, ito po ang mangyayari sa atin. Because as a Christian, sabi pong ganun, you are ideally a new creation. 2 Corinthians 5:17, kapag ikaw daw, mga kapatid, ay tumanggap na sa ating Panginoon, yung bagong espiritu, bagong puso, bagong isip ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. The old nature, the old creation was gone. Inaalis ng ating Panginoon. Kaya lang, what happens is, you become a mixture of old nature. Amen. Naunawaan po natin, dapat wala na yung masamang espiritu na yung mga kapatid, na lumabas na sa atin, mga kapatid, bago pa natin tanggapin ang ating Panginoon. Nanginginig na yung isang masamang espiritu na yun para lumayas sa iyo. Amen. Tapos, pag ikaw nagka-problema, kapag ikaw nandun nalaman mo, may sakit ka, o yung kamag-anak mo, yung kapamilya mo, mga kapatid, kapuso mo, kapatid mo, may problema, anong nangyayari? Nahahaluan ka emotionally. Amen. Nandun pumapasok, di ba? Kahit Kristiyano ka, pag umalis yung isang espiritu na yon, nagtatangkang bumalik. Bakit? Kapag ikaw binigyan ng problema sa pera, mga kapatid, ano nangyayari sa'yo? Natatakot ka. Amen. Ano pa? Yung bad attitude, bumabalik. Sorry for this word. Lintik na buhay to. Ang hirap naman kumayod. Nandito na nga ako sa Singapore. $2 na nga kinikita ko. Hingi ng pera sa akin. Bakit? Lumalabas yung bad attitude. Pag nagkakaroon ng problema isang Kristiyano, hindi lang lintik ang nasasabi, mga kapatid. Lintik na lintik na lintik. Bumabalik ka sa Pilipinas. Bakit? Nagkakaroon ka ng PI. Amen? Lumalabas. PH na. Bakit? Lumalabas ulit yung bad attitude. Nagkaroon ka ng problema. Problema pa lang yun sa pera. Natatakot na. Yung dagdagan ka pa ng sama ng loob. Narinig mo yung anak mo, pinapadala mo ng pera. Tapos yung anak mo pala, nagbo-boyfriend. 15 years old, nagbo-boyfriend. Ang bata. Amen? Sumasakit ang loob mo. Bakit? Ikaw nagka-boyfriend ka, 29 years old. Tapos ito, yung anak ko, 15 years old, nakakasama ng loob. Ibig sabihin, mas maganda yung anak ko. Nagkakasala ka tuloy. Amen po ba? Bakit? Bumabalik yung masamang espiritu. Nagtatawag na. Ito ilang espiritu pa lang to. Isang espiritu ng fear, isang espiritu ng bad attitude, isang espiritu ng bitterness, isang espiritu ng kasalanan. 4 pa lang yan, ha? 4 pala. Paano pa dadagdagan pa ulit ng 4 ng ating Panginoon mamaya? Amen. Pag sinabi daw pong mix Christian, it is a combined with the Word of God and Holy Spirit. Amen. And as a result, mga kapatid, Matthew 9:16, no one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch
pulls away from the garment, and the tear is made worse. Naunawaan po ninyo. Alam kong hindi nyo naunawaan yan. Amen. Kaya ipapaliwanag ko po sa inyo, pag sinabi pong ganun, vice versa, you cannot put a piece of cloth or a piece of old fabric to a new garment, because they will pull against each another and the tear becomes worse. Hindi nyo pa rin naunawaan, alam ko yan, kasi nakatunga nga kayo dyan sa projector. Alam kong wala kayong alam. Bakit? Kasi nagkaroon kayo ng mix-mix. May mix-mix kayo. Amen. Kaya kailangan palayasin natin yung mix-mix na yan. Amen. Anong gagawin natin? Mapunta muna tayo dito sa verse na to, mga kapatid. Sabi pong ganon sa verse 9, chapter 9 ng verse 16 ng Mateo, meron daw pong isang damit. Kapag isang damit, di ba, pag binili mo, lalo na pag mamahalin, di ba, mahal na mahal mo yan. Siguro 5 years mo nang sinusot yan. Siyempre, favorite mo, $500 eh. Bili mo dyan, $500. So, 5 years, iingatan mo yan. More than 5 years pa pag iningat. Pag nasira yan, mga kapatid, nasira yan ng kasama mo sa bahay, galit na galit ka. Pambihira ka. $500 ko itong binili. 3 taon ko na itong sinusuot, iniingat-ingatan ko. Tapos ikaw lang pala ang sisira niyan. Pag nasira, mga kapatid, anong gagawin mo? Papatsihan mo. Susulsihan mo. Bakit? Para magamit ulit. Amen. Kapag nilaban mo yan, yung may sirang damit, kapag nilaban mo, parang basahan na yan. Amen. Kahit na anong klase pang patsi na ilagay mo dyan, yung worth ng dress mo is 500, yung worth ng patsi o ng patch na nilagay mo dyan is worth 550. Amen. Talagang iingatan mo yan. Pero ngayon nga ang sabi, mga kapatid, kapag nilagay mo daw yung sirang damit sa washing machine, pag nilaban mo yan, ang tendency niya, makikita at makikita pa rin yung patch doon, makikita pa rin yung sira. Kahit na anong ingat mo, kahit na kuskus ka pa ng kamay, mga kapatid, pero pag nandun pa rin, pag sinampay mo, makikita mo pa rin, lalong binabanat. Amen. Lalong nandun lumalaki yung sira. Amen. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito po ang nagiging dahilan, mga kapatid. Kaya ang lahat o halos lahat ng Kristiyano heavily damaged. Heavily damaged saan? Sa spiritual, sa financial, physical, and emotion. Bakit? Mix. Bakit? Because there is a vacant space. Ikaw na Kristiyano, mga kapatid, nung tumanggap ka sa harapan ng ating Panginoon, yung isang espiritu na yon kumawala na, umalis na sa'yo. Tapos, nung nagka-problema ka spiritually, nagkatisod-tisod ka sa kapatiran, natisod ka dahil hindi ka pinautang, sasakit ang loob mo. Pag natisod ka, mga kapatid, mas nadadagdagan. Pag nakita ng devil yun, mga kapatid, yung isang espiritu na yun, bumalik agad. Tapos pag nakita niya, talagang grabe, nagngingit-ngit yung galit mo, mga kapatid. Nakita ng demonyo, oops, may bakante na naman. Tatawag na naman ako ng isa pang espiritu. Tapos pag hindi pa siya nasiyahan, oops, nadagdagan. May problema na naman siya sa pera. Takot na takot to. Takot na takot ng Kristiyano na to. Magtatawag ulit ng isa pang Kristiyano hanggang sa maging 8 Kristiyano niya sila. Ay, Kristiyano, 8 masasamang espiritu. Kaya sabi pong ganon kanina, ibalik mo nga kanina yung sinabi dito. Sabi pong ganon, lahat daw ng Kristiyano, halos lahat ng Kristiyano, heavily damaged spiritually. Biro mo kanina, hindi ka pa tumatanggap. Sinabi, hindi ka pa tumatanggap sa harapan ng ating Panginoon. Isang masamang espiritu lang yun, magaan-gaan yun, kaya-kaya mong tapakan, kaya-kaya mong sipain yun. Amen. Pero pag ito, mga kapatid,
Dinagdagan mo, nakita ng demonyo na may puwang yan. Amen. Walang espiritu ng Diyos, walang pumapasok, hindi nagba-Bible reading, hindi umaattend ng Sunday service, hindi umaattend ng Bible study, hindi nagbabasa, hindi nakikinig, hindi nananalangin mga kapatid. Kaya lalong bumibigat mga kapatid yung problema po natin. Amen. Bakit? Itong espiritong masama, paano laban mo? Isa ka lang. Umalis na nga yung isa kanina. Tapos nagdagdag pa ng 7 pa. Anong laban mo sa 8 masasamang espiritu? Amen? Ikaw nga mga kapatid, kapag nagkaroon ng problema, umiiyak ka na. At habang umiiyak ka, itong 8 espiritu na to mga kapatid, sayang-saya yan. Yay! Yay! Wala na siyang pera. Yay! Mangungutang na. Biro mo, pinapaligiran ka ng 8 espiritu na yun. Gaano kasakit yun? Amen? Madadagdagan ka talaga, mabibigatan ka talaga. Bakit? Sinakyan mo eh. Subukan mo sumakay, subukan mo pumasan ng 8 tao. Subukan nyo nga. Brother Noel, sandali lang. Sige, Brother Rex, si Brother Rex na lang. Brother Rex, sige. Isa ka lang, sige, isa lang muna. Hindi kita masasakay ng 8, huwag kang mag-alala. Hindi kita pahihirapan. Hindi ko pahihirapan ang buhay mo. Halika dito. Ayan. Si Brother Rex, sasakyan daw. Magaan-gaan. Si Brother June, ayan, sakyan mo. Tayo ka lang. Sumakay ka dito, Brother June. Amen. Ito, isang espiritu. Brother June, bilisan natin. Amen. At may dumadating ng kalaban. Sakyan mo! Ayan. Brother Molly! Sakyan mo si Brother June. Ayan. Sakyan mo si Brother. Sige, para lang na ma-feel niya. Ma-feel niya yung nakasakay. Ayan. Ayan. Brother Molly, Brother Gerbert na lang, medyo magaan-gaan. Sakyan mo siya. Sakyan mo. Ayan. Isa pa lang to, ha? Sige, sige. Isa pa lang yan, ha? Isa pa lang yan, ha? Oo, sasakay ka dito. Sige. Sige, brother. Sakyan mo, Brother June. Sige, bilisan natin. So, sumakay ka. Baba ka ng konti, brother. Baba. Lumuhod ka na lang. Ayan. Lumuhod ka na lang, brother. Ayan. Ayan. Sige, sakyan mo siya. Brother Rex, nakakahinga ka pa ba? Opo, konti. Biro mo, kung 2 pa lang to, bigat na siya. Bigat na siya. Hindi na makausap, Brother Rex. Di ba, may lechon tayo mamaya? May chicharon tayo mamaya. Bigat talaga. Ayun na. 2 pa lang yan, yun ang katagal. Amen. 1 more pa, dagdagan pa ng 6. Baka mamaya hindi na makapagbuhat si Brother Rex. Kawawa naman. Yan po yung nangyayari sa Kristiyano. Minsan natatawa tayo, pero hindi nyo alam, hindi kayo ang natatawa. Yung 8 masasamang espiritu na yun, tinatawanan ka. Bakit? Ito namang Kristiyano na to, nagkaroon lang ng problema sa pera. Nawalan na ng Diyos. Ito namang Kristiyano na to. Umalis lang sandali yung asawa. Katakot-takot na selos na ang nangyayari. Pagpatong-patong, nawalan ka ng pera, iniwanan ka ng boyfriend mo, tapos nilagnat ka pa, tapos nagka-pimple ka. Lalong bumibigat ang bumibigat. Bakit? Bumibigat yung pinapasan mo. Amen. Kaya anong tendency niyan, mga kapatid? Matthew 9:17, sabi kong ganun. Nor do they put new wine into old wineskins, or else the wineskins break. The wine is spilled, and the wineskins are ruined, and the wineskins are ruined. Na-ruin daw mga kapatid. But they put new wine into new wineskins, and both are preserved. Amen. Ano pong ibig sabihin ito? Meaning, don't let the Holy Ghost
which is in you be mixed with your old nature. Hindi talaga pwedeng pagsamahin ang Diyos at yung old nature mo. Hindi pwedeng pagsamahin ang Diyos at ang laman. Bakit? First, sabi pong ganon, pag sinabing wine, ito po nagsisimbolize daw ng Holy Ghost o Holy Spirit. Pag yung wine na yon will spill, which only results to a Sunday's words. Pag nawala yung Espiritu, yung Holy Spirit na yon, mga kapatid, ang nagiging resulta, Sunday service ka lang nare-revive. Makita mo mamaya, obserbahan natin. Gusto nyo? Pag Sunday service, mga kapatid, nakangiti yan. Malalakas yan. Pag uwi ng bahay yan, praise the Lord, yes! Praise God, tinugon ako ng Lord, pinaghalin ako ng Lord, pinalakas ako ng Lord, magkakabati na kami mag-asawa. Sunday's Word Revival. But, sabing ganon, immediately turns into lukewarmness from Monday to Saturday. Kaya hindi po talaga ako pwedeng umasa, mga kapatid, sa inyo. Pag pinalakpakan niyo ang Diyos, mga kapatid, talagang makikita mo lukewarmness. Amen. Makikita mo pumapalakpak, pero hindi kumiti. Talagang pakpakan natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Bakit? Lukewarm. Bakit? Hinaluan natin, mga kapatid, yung old nature, hinahalo natin sa Holy Ghost. Yung old nature, hinahalo natin sa old nature natin. Amen. Sa mga laman po natin. Amen. Kaya nga po sabing ganun, yung spiritual life daw natin, yung wine skin, magiging ruin talaga. Magiging worse. Talagang matindi. Amen. But, sabing ganon, if both are new, both will be preserved. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, pag sinabing wineskin, alam niyo yung wineskin? Alam niyo? Yung wine. Alam niyo, wine. Amen. Pag sinabing wineskin, kasi ano to syempre skin, balat, di ba? Itong wineskin na to, ginagamit nila para pilalagyanan sila ng wine, mga kapatid. Yung balat ng hayop. Amen. Yung balat ng hayop na yon, mga kapatid, yung balat ng hayop na yon, tayo yon. Amen. Yung balat ng hayop daw na yon, tayo daw po yun. Pag tayo, Sunday service, magpapapuno tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Siyempre, pag uwi mo, bagong-bago ka. Amen. Pero, kapag yun, yung bago daw po na yun, tapos, kasi pag yung natuyo daw po yung wineskin na yun, mga kapatid, pag yun daw natuyo, naintindihan nyo, pag yun natuyo, anong mangyayari? Hindi na pala pwedeng ulitin, ganon. Kasi bakit? Yung wineskin na yun, pag inulit mo, lumulutong. Amen. Kaya, kailangan daw, i-preserve daw po natin yon. Amen. Kailangan bago lagi. Amen. Kaya tayo, tuwing Sunday service, bago tayo. Pero kaya lumulutong, mga kapatid. Kaya nalalanta, o kaya talagang kailangan nandun na talagang lumulutong nga. Lumulutong, mga kapatid. Bakit? Nami-mix natin. Amen. Yung wineskin ng Lord na mix po natin. Yung old nature natin, yung gusto tayo mismo. Nilagyan na tayo ng Spirit ng Lord. Tapos pag nagka-problema, aalis siyempre ang Spirit ng Lord. Amen. At pag umalis yung Spirit ng Lord, nakita ng demonyo, bakante yan, wala yung Spirit ng Lord. Ano yung Spiritong pupunta sa'yo? 8 Espiritong masasama. Amen. Hindi na yung Espiritu ng Lord. Bakit? Pinalayas mo Bakit? Nagka-problema lang sa pera? Siguro ang dami may problema dito sa pera. Amen. Amen. Parang asa pa ako, no? Alam ko na, #alam na. Amen. Na every Sunday talaga, kahit hindi mo itanong yan, kahit nakatalikod ako, mga kapatid, may problema kayo sa pera? Anong sagot nyo? Mga kapatid, may problema kayo sa pera? Tingnan mo, nakatalikod na ako, alam ko na. Hindi pa ako nagtatanong, pero alam ko na. Bakit? Kasi
Kasi, namumroblema tayo. Hindi naman dapat natin problemahin. Amen. Ano bang sabi ng Lord sa Bible? Amen. Kapag tayo daw may problema, one day at a time lang. Yung problema nung last year, mga kapatid, pilit mo sinasaksak sa puso mo. Pilit mong minumuni-muni, iiyakan mo pa yan. Kaya yung isang espiritu nadadagdagan eh. Bakit? Kasi yung last year na problema na hanggang ngayon hindi pa nasosolve, dinadala mo pa rin. Yung last year na hindi mo napatawad yung kapatid mo, hanggang ngayon dinadala mo pa rin. Bakit? Mix nga. Pinapalayas mo yung espiritu ng Lord at ang inaanyayahan mo yung masasamang espiritu. Naunawaan po ba natin? Palakpakan naman natin ang Diyos. Yan ba yung palakpak ng Kristiyano? O mix pa rin yan. Ang tanong, why are Christians tempted to mix their new and old natures? Ephesians 5:16. Bakit? Redeeming the time because the days are evil. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Masama ang takbo ng mundo. Kaya pala, nagkakaroon ng mix-mix Christian. Kasi alam natin na papalapit na ang Diyos. Alam natin na itong evil na to, itong si Satan, mga kapatid, may paglalagyan. Kaya ang nangyayari, pilit na sumisiksik sa'yo. Amen. In the sense that millions of people accepted Christ. Amen. Alam nilang masama na ang mundo, kaya ang ginagawa nila, walang ibang gagawin, kundi tanggapin na lang ang ating Kristo. And that means the evil spirits that went out from them are now looking for a place to rest, which should be a human body. Kaya ang tendency, mga kapatid, nabalitaan niyo ba, mga kapatid? Amen. Ang dami ng Kristiyano ngayon. Amen. Pero hindi mo alam kung sino tunay at peke. Amen. Bakit? Kasi nga sa tindi ng sama ng daigdig ngayon, sa tindi ng sama ng mundo ngayon. Amen. And they always found no one quite as good, but not exactly none. Amen. Ano pong ibig sabihin nito? Because for them, as saying goes, there's no place like home. Amen. Diba? Pag tayo uwi ng Pilipinas, anong hashtag mo sa Facebook? Anong hashtag mo sa Twitter? There's no place like home. Meron pa siyang emoticon na talagang white, talaga yung smile niya. Amen. Bakit? There's no place like home. Amen. And so, he will go back to his former house. And that is, sino? You. Hindi ako. Ayoko ma-mix-mix. Amen. Mahirap maging mix-mix Christian. Mahirap maging halo-halo. Masarap ang halo-halo. Masarap ang bibingka. Masarap ang sapin-sapin. Pero ayoko ng mix-mix Christian. Amen. Basically, they can come back. Bakit? Bumabalik nga daw po. Bakit? Tanong mo sa katabi mo, bakit? Matthew 12:44. Then he says, I will return to my house from which I came. Sinabi na po kanina yung mga kapatid. And when he comes, he finds it empty. Sabi kong ganun, pag walang laman, pag malinis, at saka maayos, mga kapatid, there is a place. There is a vacant place for them. Amen. Nakikita talaga ng kaaway. Amen. Kahit na anong tago mo. Amen. Pag dito pumunta ka, masaya ka, pero ang demonyo, kitang-kita yan. Kaya nakikita ng demonyo, pwede ako dito. Mamaya lang, tumba yan. Mamaya lang, iiyak yan eh. Bakit? May bakante. Amen. Sa isang puso. Amen. Tinitira ni Satanas. Amen. Bakit? Nakikita ni Satanas, bakante to. Yes, maglalaro ako dito. Paglalaroan ko yung buhay nito. Amen. Sabi kong ganun, a place for
Ano yung place na yun makita? A place for fear. Amen. Nakikita ng demonyo kung takot na takot ka. Amen. Takot na takot ka mawalan ng pera. Takot na takot ka mawalan ng hanap buhay. Takot na takot ka na hindi makapagpadala ng pera. Nag-aalala ka. Pag nakikita ng demonyo, masyado to nag-aalala. Masyado kasing gwapo yung asawa eh. Kaya nag-aalala, baka ano na iniisip nito, masyadong seloso. Nagkakaroon ng bitterness, nagkakaroon ng kasalanan, dumadami yung kasalanan. And as a result, the mixture of two forces, namely, ano yung nagiging mix na? Kanina mix-mix, pero hindi natin alam kung ano yung mix-mix. Ito po, sabi pong ganun, mini-mix daw po natin yung God's power and the devil's influence. Yung isang paa mo nakahakbang na sa ating Panginoon. Pag nag-mix-mix yan, paano ngayon yan? Nakabuka ka yan. Ito God's influence, ito God's power, ito devil's influence. Paano ka lalakad? Sakang ka. Amen. Bakit? Kaya nga mix-mix eh. Amen. Hindi mo alam kung saan ka. Sa Lord ba ako? Sa devil ba ako? Sa Lord ba ako? Sa devil ba ako? Hindi mo alam. Bakit? Minixture mo yung spirit ng Lord, yung word of God, tsaka yung influence ng devil. Nonetheless, it's different from the apostles and the early church. Alam niyo po mga kapatid, alam natin, di ba? Alam niyo, alam ko rin, mga kapatid. Kung hindi niyo alam, sasabihin ko kung ano yung alam ko. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon bago tayo magkakalaman. Pag sinabing early church, pag sinabing apostles church, mga kapatid, natitinag o hindi? Pinapatay na, mga kapatid. Pinapakain na sa leyon. Pero ano pa rin? Nagpupuri pa rin sa Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Nandun mga kapatid, binabatikos na, pinapersecute na. Praise the Lord! Praise the Lord! Makakasama ko na ang Lord. Ano bang nangyayari? May problema, hindi makakain. Praise the Lord! Praise the Lord! Bukas bibigyan ako ng Lord. Pero ang Christian, mga kapatid, nawalan ng pera. Bro, kumusta ka? Okay lang po, Pastor. Bro, kumusta ka? Kumain ka naman. Okay lang po. Wag na po. Okay na po. Alis na po ako. Bakit? Hindi makapag-praise the Lord. Bakit? Amen. Kasi nga, hinahaluan ng devil's influence. Nawala yung espiritu ng Lord. Nawala yung power ng Lord. Ang mas pinanaig mo, isang espiritu ng Lord, God's power, hindi ba kaya tumbasan yung 8 espiritu na yon ng ating Panginoon? Tatanungin ko kayo, kaya o hindi? Kaya, di ba? God is bigger than our problems. Pag sinabi mong problema, mas malaki ang Diyos ko. Tuntungan ng Diyos ko, yung mundo. Sino mas malaki? Ang demonyo o ang Diyos? Grabe mga kapatid, kanina hindi magrema-rema sa akin tong mensahe na to. Pero ngayon mas naunawaan ko, yung isang espiritu ng Lord, talbog lahat yan mga kapatid. Kahit na magtabog pa yan, kahit gawin pang 10 espiritu, pero yung espiritu ng Lord, pag nandyan ka, amen, hindi kaya yan eh. Hindi ka matitinan. Bakit? Puspos ka ng espiritu ng ating Panginoon. Anong laban yung puspos ng espiritu? Yung Holy Ghost sa pera mo. Anong laban ng Holy Ghost sa karamdaman mo? Anong laban ng Holy Ghost sa takot mo? Wala. Amen. Kaya lang, pumapasok nga. Amen. Bakit? Namumroblema tayo. Masyado tayong worry sa buhay natin. Masyado tayong natatakot. Amen. Mawalan ng trabaho. Natatakot ka na hindi makakain ang mga anak mo. Natatakot ka na hindi makapagpadala sa pamilya mo. Amen. Devil's influence. Amen. Sabi pong ganon. Anong sabi? Talapakan muna natin ang Panginoon. Kanina po, nalimbawa na sa atin yung early church, tsaka yung Apostles Church. Pag sinabi po sa kanila mga kapatid na God's power, mga kapatid,
They were filled with the Holy Ghost and with the Word of God. May nakita ba kayo, sabing ganun sa Apostles' Church o early church? They were filled with the Holy Ghost and influenced by the devil. Wala. Sabi, napakalinaw dito mga kapatid. They were filled with the Holy Ghost and they were filled with the Word of God. Kaya kahit napatayin sila mga kapatid, kahit litsunin sila ng buhay mga kapatid, nagpe-praise the Lord pa rin. Bakit? That's why they were filled with faith. They were filled with courage. They were filled with hope and they were filled with determination. Nandun po mga kapatid, hindi sila nagpapamix sa devil. Hindi nila binibigyan ng puwang ang demonyo. Bakit? Nandun, pagagalingin ako ng ating Panginoon. Amen. Nandun, yung si Lazarus na mga kapatid, diba? Natakot sila Martha, pero si Lazarus mga kapatid, nakahimlay lang, nakangiti pa. Kasi bakit? Alam niyo, bubuhayin siya ng ating Panginoon. Amen. Bakit? No faith. Amen. 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 Si Moses mga kapatid, si Abraham na lang mga kapatid, natakot ba siya? Nung kinuha yung nag-iisang anak na lang niya kay Sarai. Amen. Pero kinukuha ng ating Panginoon, gustong papatay. Amen. Pero anong meron kay Abraham? Filled with faith. Filled with courage. Kahit alam niya na ang Diyos, nasa utak niya, ang Diyos, God will provide, God will provide. Habang pumupunta daw po dun sa katayan, God will provide, God will provide. Pero nung nandun na sasasakin niya, alam niya, God will provide. Did God provide? Amen. Nag-provide eh. Amen? Bakit? Hindi niya binigyan ng puwang ang demonyo. Pero kung sinabi niya, pinakinggan niya yung demonyo, wala yan, Abraham. Tumalikod ka na sa Diyos mo. Huwag ka nang pumunta dyan. Papatayin ng Diyos yung anak mo. Maawa ka sa anak mo. Pag in-entertain ni Abraham yun, magkakaroon ba tayo ng father of faith? Wala, di ba? Tinawag si Abraham na father of faith. At yun yung gustong makita sa atin ng ating Panginoon. Wala kang kakainin bukas pero may pambili ka ng damit. May faith. Amen? Wala ka na ipapadala sa pamilya mo. May narinig ka, oy sis, may sale dito, punta ka dito. Wow! Pupunta pa yan kahit umuulan. Susugod pa talaga sa ulan. May faith, may courage, meron. Kasi sale, laman. Amen? Nauunawaan po ninyo? Amen? Ano pa sabi pong gano'n mga kapatid? And as a result, dun daw po sa early church, they were abundant with signs. They were abundant with wonders. They are abundant with miracles and blessings. Kaya naman mga kapatid, yung early church nila, kahit 10 yung umaating sa church, pero grabe naman yung templo ng Diyos, talagang saganang-sagana. Bakit? They were filled with faith. They were filled with hope. Tayo mga kapatid, isang daang miyembro na tayo mga kapatid. Pag sumigaw dito ang pastor, kailangan natin ng pera. Nawawala na, lumalayas na. Ayan, kahit pagkainan, wala na, hindi magpapakita. Nawawalan ng faith. Hindi nga ako makapagpadala sa asawa ko, hindi nga ako makapagpadala. Bakit pa ako magpapadala dito? Bakit pa ako magbibigay dito? Bakit? In-entertain ang devil. Amen. Nauunawaan po ba natin? Gusto pa ba natin? Amen. Ako gusto kita. Kasi ngayon pa lang ako pinakausap ng ating Panginoon. Kaya bakit ba sila punong-puno ng miracle? Hanggang dun sa time ni Jesus Christ, mga kapatid. Nandun po yung miracle ng ating Panginoon. Kasi nakita ng Lord. Hindi sila mix-mix Christian. Kasi nakita ng Lord. They were filled with the Holy Ghost and they were filled with the Word of God.
Kaya kahit na anong mangyari sa kanila, may blessing sila. Alam nila wala silang kakainin para bukas, kinabukasan. May dumadating may kumakatok may donkey may asno Amen. Nagpapadala ang ating Panginoon. Bakit? Hindi sila mix Christian. Hindi sila bakante. Amen. At pag sinabi rin natin, mga kapatid, ito daw po ang kailangan natin i-impose sa utak at impose sa puso po natin, mga kapatid. Ano yung dapat na i-impose natin? No vacancy. No vacancy for Satan. No vacancy for devil. No vacancy for poverty. No vacancy for fear. No vacancy for worries. No vacancies for bitterness. And most of all, no vacancy for sin. Amen. And for each and every work of the devil, there is no vacancy. Kahit na mawalan ako ng pera, alam ko bubuhayin ako ng Lord. Pag nawalan ka ba ng pera, hindi ka ba nakakakain? Nakakakain pa, diba? Mabubusog ka. Dito, pag wala kang pera, pumunta ka sa kapatiran, pakakainin ka. Pinabayaan ka ng Lord o hindi? Hindi, diba? Pumunta ka ulit sa isang kapatiran, kung gusto mo ulit kumain, pakakainin ka o hindi? Pakakainin ka, pero wala kang pera. Pinabayaan ka ng Lord o hindi? Hindi, diba? Bakit? Ganun kabuti sa ating Panginoon. Amen. Basta sasabihin lang natin na no vacancy dyan kay devil. No vacancy sa fear. No vacancy sa worries. Ang papapasukin mo ang Diyos. Amen. And every work of the flesh, kaya pala maraming miracles, kaya pala maraming blessings dun sa early church. Paano papasok ang laman sa kanila? Paano sila mag-worry? Punong-puno sila ng Espiritu ng Diyos. Tapos pag na-filled pa sila ng Holy Ghost, pipreach na naman sila nila St. Paul, magpipreach na naman si Moses, magpipreach na naman si Aaron, magpipreach na naman, maya-maya may nagpapaalala sa kanila. Tayo, kahit na may nagpapaalala na, may tinetext wala pa rin. Amen. Walang saysay sa akin yan. Wala sa akin yan. Kahit sabi mo may problema, pag tinawagan mo, hindi ka sasagutin. Bakit? Mix. Kahit may Espiritu ng Diyos yan, nawawala. Amen. Bakit? Kasi pumasok yung worries. Pumasok na yung takot sa buhay natin. Pinapasok na kasi natin. Inalaw kasi natin. Amen. Ano pa pong sabing ganon, mga kapatid? Gusto niyo pa? Yes. Sige, palampakan natin ang ating Panginoon. Hindi lang influence ng laman, kundi influence ng word. High-tech, iPhone 6, iPhone 6 Plus, Samsung lumilipad. Amen. Bakit? Yung technology, amen, na i-impluensyahan tayo. Pag sinabi na may sale dito sa Takashimaya, may sale ang Charles and Kit, mawawala pag Sunday service. Nakataon kasi na Sunday. Amen. Bakit? Influence of the word. Amen. May concert dito si Gary V at saka yung TFC iba na talagang sikat, natapat ng Sunday service. Influence of the word. Binigyan ng vacant si Gary B kaysa sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabing ganon, Revelation 3:20, listen, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and have dinner with me and he with me. Amen. Naniniwala po ako, mga kapatid, na marami gustong pumasok sa ating buhay. Amen. Araw-araw yan, may kumakatok. Amen. Kaya lang, anong klaseng katok? Dalawang katok yan
Dalawang katok. Kaya pag mix-mix, tingnan mo katok. Naaalog yung utak. Bakit? Katok-katok eh. Hindi mo alam kung sinong katok yung pinapakinggan. Amen. Makakatok ang Diyos o makakatok ang devil. Sino ba ang pakikinggan natin? Dalawang katok daw to. Yung unang katok, sabing ganun. Katok-katok, knock-knock, who's there? I'm Satan. No vacancy. Knock-knock, who's there? Karamdaman, no vacancy. Knock-knock, who's there? Poverty, kahirapan, no vacancy, please. Knock-knock, who's there? Loneliness, please, no vacancy. Pahina na ng pahina, ano? Knock-knock, who's there? Fear, please, no vacancy. Nawawala na. Knock-knock, who's there? Bakit? Pinapasok mo na yung katok na yun. Kanina, si Satan. Si Satan nag-aya ng fear. Si Satan nag-aya ng discouragement. Si Satan nag-aya ng sickness. Pero sabi ng Lord, kapag si Satan daw kumakatok sa puso mo, inaalog ang utak mo, no vacancy pa rin. Boldness, sasabihin natin, no vacancy, Satan. Discouragement, no vacancy, Satan. Fear, no vacancy. Loneliness, no vacancy. Poverty, no vacancy. Pero, pag ito ang kumatok, yung pangalawang katok, yung unang katok, kanina, ito yung pangalawang katok, sabing ganun, knock knock, who's there? Jesus with open arms. Amen. May kakatok pa ulit, knock knock, who's there? Lord, come in. Knock knock, who's there? Word of God, come in. Healing, come in. Knock knock, prosperity, come in. Amen. Hindi niyo nakikita, very opposite dun sa katok ni Satan, sa katok ng Lord. Pero pag hinalo mo yung katok mo, sigurado, katok-katok ka talaga. O takot, yung ano, o katok. Yun na yun. Takot na takot, ibig sabihin, amen po ba? Pero ano pa, pag sinabi pa nito mga kapatid, knock knock, who's there? Love. Siyempre, gusto natin yan. Knock knock, who's there? Joy. Joy of the Holy Ghost. Knock knock, peace, come in. Kailangan ko yan, Lord. Kailangan ko yung prosperity. Kailangan ko yung pag-ibig na nagmumula sa'yo. Dahil yung pag-ibig mo, kahit saktan ako, kahit ako na ang nananakit, mamahalin mo pa rin ako, Panginoon. Kahit na nawawalan ako ng kapayapaan, pag kumatok ka, bibigyan ka pa rin ng kapayapaan ng ating Panginoon. Ano pa? Higit sa lahat, ito ang dapat papasukin natin. Araw-araw sa buhay natin. Ito ang papasukin natin. Holy Ghost, Holy Spirit. Praise God. Amen. Magsitayo po tayo mga kapatid. Alam niyo ang Diyos, dalawa yung kumakatok ngayon sa buhay natin. Ignore niyo na yung isa. Ignore niyo na si Satan. Ang pakinggan niyo yung Espiritu ng ating Panginoon. Kung sa tingin mo mahina ka nung pagpasok mo dito, kung sa tingin mo kanina mix-mix ka nung pagpasok mo dito, tataas lang natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. At wala tayong ibang gagawin, kundi umamin ng mga kasalanan natin. At habang umaamin ng mga kasalanan natin, aawitan natin ang ating Panginoon. Always. Awitan natin.